sa pagkakataong ito, tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang Manila Police District sapagkat meron pong ipinag-utos po dito ang hepe po ng Pambansang Pulisya, si PNP Chief General Romel Marbil, na pagpaigtingin ang seguridad sa buong bansa po ito. And of course, speaking of security, unang-una po sa listahan ang lungsod po ng Maynila. Nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita ng MPD, si Major Philip Ines. Magandang tanghali po, Major. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Yes, Sir Drew. Isang kalmado at pagpalayang tanghali po. Ganun din po sa mga nakikinig at nakatuloy kayo sa inyong programa ngayon. Opo. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak muli, Major. Kamusta na po ang seguridad sa kabisera po ng bansa sa Maynila? Lalo't inaasahang daragsa pa ang mga mamimili, lalo dyan sa mga, sa Divisoria, ilang araw, mahigit 2 linggo bago magpasko, Major. Tama kayo dyan, Sir Drew. Handang-handa po yung Manila Police District dyan, Sir Drew. Kung saan nga taon-taon ginagawa po natin ito. Noong nakaraang taon po, naitawid naman po natin ng maayos at wala po maganapang pumukaw sa aming kamalayan. At ganoon din po ang inaasahan natin ngayong taon, kung saan po magkakaroon po tayo dyan ng deployment natin ng mga police natin na mahigit kumulang 1,100. Kasama na po dyan yung mga lalagay natin dito sa mga places of convergence, katulad po ng mga simbahan, hospital, mga terminal. Ito po yung pagdadalahan natin sa ating mga pulis. Palalakasin po natin ang presensya ng ating mga pulis Maynila sa kahabaan at panulukan ng aming pong lugar sa Nikalaan. Mga gaano kaya karami yung ide-deploy nyo, Major? Full force ba? Yes, Sir Drew. Magdi-deploy tayo ng mahigit kumulang 1,200 personnel. Depende pa to sa hinihingi ng sitwasyon. May mga naka-standby pa tayong gagamitin natin dyan, yung ating DRSSF natin, yung District Reaction Support Unit natin, kung saan nga, pag kinulang pa tayo, yung ating mga personnel na may mga trabahong admin, ay ilalabas din natin para magamit pa natin, para palakasin pa natin yung presensya ng ating mga kapulisan. Magde-deploy din ba kayo, Major, ng civilian police? Yes, Sir Drew, ginagamit talaga natin ito, yung tinatawag natin ng araw ng mga sikreta, kung saan nga kailangan natin gawin ito, ibiniblend natin sa karamihan ng mga tao para sabi ma-monitor natin itong ating galaw, itong ating mga kababayan. At syempre, bantayan natin itong mga balak manligalig ng ating lugar sa Nikalaan. Alam naman natin, pag ganitong Pasko, talagang dinadagsa itong lungsod ng Maynila, lalo yung pamilyang bayan natin sa Divisoria. Saan? Nung nakaraan, Sir Drew, kung di ako nagkakamali, naitala natin dyan ay mahigit 3 milyon ang pumunta dyan sa Divisoria. Dami. Kaya ngayon, inaasahan natin na baka mas marami pa ang dumagsa dyan. At handang-handa yung ating mga kapulisan para dito. Opo, and of course, Major, speaking of security, ang traffic ko sa Maynila, paano ho yan? Paano hong ginawa ho ninyo na mga measures, mga adjustment dahil, Quiapo, sa Santa Cruz, sa Divisoria, etc., iba pang parts ng Maynila? Yes, Sir Drew, hindi lang talaga Maynila, Metro Manila. Alam yes. Pag ganitong panahon talagang dumadagsa at nagtitriple dami ng mga sasakyan sa mga kalsada. Marami po tayong mga nilalatag dyan ng mga pulis natin ang galing ng Manila Traffic Enforcement Unit. Katulong din natin yung ating local government, yung kanilang MTPB, para iman yung daloy ng trapiko. At tuloy-tuloy yung ginagawa nating pagpapaalala at clearing dun sa mga kalsada na ginagamit natin dito. At makikita naman natin dito, agresibo yung ginagawa natin para kahit papaano maibsan yung bigat ng daloy ng trapiko ngayong Christmas season. Yun pa. Buti na lang kamo, nabanggit nyo kanina, Major, yung mga simbahan. Next week, simbang gabi na. Tama, Lunes, no? December 16, papatak ng Lunes, yung unang araw ng simbang gabi. Kamusta naman ho? Ang dami ho mga simbahan ho dyan sa Maynila, di ho ba? Sir Drew, konti lang simbahan namin dito. 56 lamang po ang aming simbahan dito. Kaya marami po talaga tayong babantayan dito. Marami po talaga pinupuntahan yung mga kababayan natin, mga simbahan dito. At makikita niyo po, pagdating po ng simbang gabi, meron na tayong mga pulis na nakadeploy dyan. Meron po silang mga pulis na ilalagay natin dyan sa harapan. Meron po tayong police assistant desk. At makikita natin
kung hindi man po natin lahat malagyan ng mga service desk, yung mga harapan ng simbahan, Aha. makikita po natin yung ating mga patrollers na pupunta po dyan at palalakasin po natin yung kanilang mga presensya. Lahat yun, lalagyan nyo ng assistance desk, Major? Yung malalaking simbahan, Sir Drew, marami po kasing malalaking simbahan dito sa atin sa lungsod ng Maynila na talagang sikat na sikat at pinupuntahan. Diyan po maglalagay po tayo dyan ng mga assistant desk. Kung sakali man po na walang assistant desk, pero po tayo mga mobile patrollers na mag-iikot dyan, foot patrollers din po na makikita dyan. At yung ating pong mga police natin na nabanggit nyo kanina, yung naka-tailcloth, yung tinatawag natin nung araw na sikreta, gagamitin din po natin yan para i-blend natin doon sa dami ng tao at mabantayan pa natin yung ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. Major, wala ho ba kayong namomonitor na mga threats or mga anumang banta ho na natatanggap ho ngayon pong holiday season? Lalo po, of course, Maynila po ang inyo pong binabantayan. Ang sentro po ng kalakalan sa Pilipinas. Pero sa ngayon, wala po tayo natatanggap na mga kaanumang banta. Pero kung meron po, hindi natin ito kinikipit-balikat at hindi natin ito babaliwalain. At magkakaroon po agad ito ng assessment at titignan po natin kung may katotohanan yung mga threat po na yan. Pero sa ngayon po, wala po kami natatanggap. Sa Makatuwid, so far ay safe at makakaasa ang mga Manileño at yung mga nagpupunta dyan, mga nagtutungo sa Maynila sa kanilang kaligtasan. Sa other issues pa ho, Major, bukod ho sa Pasko, bukod ho sa Bagong Taon, of course, may mga aktibidad po. Marami ho mga nakalatag ho na aktibidad dyan ho sa Maynila. May traslasyon pa. So, ang inyo pong alert level, hindi until next year, ay same pa rin ho ang inyo pong alert level. Baka kayo dyan, Sir Drew, sabi ko nga po, malimit kong banggitin to. Wala pong kalendaryong, wala pong markadong pula ang kalendaryo ng Police Maynila. Tuloy-tuloy po tayo, katulad na nabanggit ko po kanina, pagkatapos po nitong ating holiday season, meron naman po tayo nitong ating pong pista po ng Nazareno. Pagkatapos po niyan, meron po tayong pista ng Tondo at darating na naman po yung ating eleksyon. Yun. Kung kaya po, sabi nga natin, tuloy-tuloy itong ginagawa natin dito sa lungsod ng Maynila, kung saan po, mapapansin nyo naman po talaga yan, yung aming pong paghahanda. Sabi nga po natin, hindi po natin binababa ang ating kalasad. Opo. Major, madagdag ko lang, uso pa ba, binubusalan pa ba yung barel, yung uso ng barel bago mag-New Year? Wala na po tayong ganyan, Wala na. Senator. At nakita naman natin yan, yung tuloy-tuloy na pinapaalala natin sa ating mga kababayan, na nakita naman natin na yung dating ginagawa ngayon, sa tingin ko hindi na po yan ginagawa at patagal na pong hindi ginagawa yan. At yung pong pagpapaalala sa ating hanay, ay tuloy-tuloy po nating ginagawa yan. Palagi po natin sinasabi sa kanila, yung tinatawag natin probability and consequence. Maraming na, kung gusto natin gagamitin yung sarili nating baril, meron po tayong firing range dito sa loob po ng Manila Police District. Wag na wag po natin gagamitin ito sa walang katuturang mga bagay. Nako, Major, baka meron pa ho kayong mga karagdagang pampanawagan sa ating po mga kababayan na patungo, mga nandyan ho sa Maynila, iba't ibang panig po ng Maynila, yung mga nagsha-shopping din, baka sa mga Manileño rin, baka yung mga magbabakasyon, syempre, kailangan maging tayo ay alerto laban sa mga bantay sa lakay at yung mga iba pang mga kriminal na pag-aalaga, lalo ngayong magpapasko, laganap yung mga yan pag ganitong panahon, hindi ho ba, Major? Yes, sir, hindi po tayo nagkukulang sa tinatawag nating pag-apapaangat at tinatawag nating information operation kung saan po gumagawa po tayo ng iba't ibang mga short video para paalalahanan natin yung ating mga kababayan sa iba't ibang klase po ng modus operandi. At hindi lamang po yun, patuloy po namin ipinakakalat at pinopost po natin yung ating hotline numbers dyan na makikita po natin dyan sa ating lahat ng social media account. At hindi lamang po yung hotline numbers natin, pati nga po yung nabanggit ko sa inyo kanina, mga social media account po ng lahat po ng station, lahat po ng mga unit natin dito sa headquarters para po malaman ng ating mga kababayan. Sabi nga natin na Sir Drew, ang mga Police Maynila po ay nasa dulo lamang po ng inyong mga daliri. Yun, Manila's finest. Marami pong salamat, Major Philip Ines, sa inyo pong oras. Good luck po sa inyo. Ingat po kayo, sir. Magandang hapon po. Yes, Sir Lou, maraming pong salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin mga itong informasyon. Sa ngalan po ng aming Acting Regional Director, Brigadier General Anthony A. Abirin, na may AAA
able, active, and allied. Siyempre po, ang aming punong taga-timon, Brigadier General Arnold Thomas Ibay na may tataktom. Tapat sa serbisyo, ora mismo umaksyon at may malasakit po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, ang lungsod po ng Maynila. Salamat po. Salamat si Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District, Manila's Finest, ang inyo pong napakinggan.